na ninanakaw nyo ang pondong mga hayop kayo against the whole Filipino. Umamin. Itong si Fernandez at saka si Atras Abante. 'Di ba? Umamin sila na pinatawag nila si Grijaldo. Mga hayop kayo, so sa kanila daw ang katotohanan, din sa Quad Committee, nakakalungkot daw, di katanggap-tanggap, pinalakpakan pa siya, inggit lang kayo. Moment na ninanakaw nyo ang pondong mga hayop kayo against the whole Filipino. Hindi lang ng humanity sa mong mundo, the whole Filipino citizens, lahat ng Pilipino, yan ang ginagawa ninyong mga hinayupa kayo dahil gusto nyong matatili sa pwesto dahil kayo mismo ay mga kriminal dyan. Kayo mismo dyan sa gobyerno, mga kriminal, mga plunderer, mga kawatan, lahat nasa inyo na. Kaya manahimik kayong dalawang, lahat kayong mga hinayupa kayo dahil you are not serving the Filipino people. But you are serving your Jejimon Lee Satanas, Tambaloslos at Marcos Bangag. Kasi gusto ni Tambaloslos manatili sa pwesto at gusto nilang maghari-harian, di ba, dyan sa Pilipinas. Kaya make up your mind. Men and women in uniform. Ito ngayon ang gusto nilang gawin. Mag-hire, gamitin ang pera ninyo para pasabihin na ang Pangulong Duterte ay ganito, ay ganyan. Nagsalita si Pangulong Duterte sa Senate na mayroon sa death squad. Gini-game show lang kayo. Ang hirap sa inyo, hindi lang sa mahinang utak ninyo, well, alam nyo naman na gini-game show kayo ni Pangulong Duterte. Pero dun kayo sa inyong narrative o sa inyong goal na palabasin na si Duterte ay masamang tao. Na-experience na ng OFW, ng buong sambayan ng Pilipino, di ba? Na successful ang kanyang war on drugs, mga kababayan. Hindi totoo na sinasabi mo, Abante, na gusto lang na pinapakita ni Pangulong Duterte na ino-normalize. Sabi niya, shocking daw, kasi parang gusto i-normalize yung pagugurgur, kayong mga hayop kayo, nino-normalize nyo dyan sa Congress ang mag-contempt. Nino-normalize yung mangawat, nino-normalize yung magpalabas ng mga preso, nino-normalize yung kasinungalingan araw-araw. Hindi kayo para sa Pilipino dahil nino-normalize nyo ang mga kasinungalingan, panggigipit sa resource person. Yan ang katotohanan. Diba? May nasabi pa kayo nalungkot-lungkot sa Abante, nalulungkot kami, ganyan-ganyan, na hindi na-realize ni Pangulong Duterte ang kanyang mga sinasabi o consequence sa mga sinasabi niya, careless daw si Pangulong Duterte, tapos, nakikita daw mga bata sa Facebook, ulul. Huwag ka malungkot, Abante, dahil ikaw ang mananagot. Sigurado akong hindi nyo mapipindaw ng Duterte dahil majority of the Filipino people na nagkaroon ng peaceful na pamumuhay during his term ay magrarally behind him. Hindi sa mga katulad mong padila-dila, pastor ka, hindi ko alam ko yung picture na dumila ka ba ng kipay o ng boto after that o before that picture. 'Di ba? Wala kang kredibilidad. At dyan sa Maynila, wag niyong iboto yung putaragis na yan. Dahil walang pastor na maghahalhal ng dila niya na hanggang sumubo ng saba o ng kipay katulad ni De Lima. Diba? Wag niyong iboto yan dahil tumanda ng sinungaling. Tumandang tarantado. Diba? Meron ba ganyang matino? Mas mabuti na yung bunganga ni Pangulong Duterte na lumilipad ang mura dahil kulang pa ang mura sa mga katulad nila. Diba? Anong gusto nyo? Yung murang dadadadada o nagpapanggap, Mr. Chair, salamat kaayo, Duroy. Pero ang kabig sa inyo sa taong bayan behind the scene ay ubusin ng pera ninyo. Kunyari sasabihin nila doon sa para daw sila sabi ni Fernandez, para daw sila, nalulungkot daw sila dahil yung ginagawa nila para sa Pilipino. Ulol! Kung para sila sa Pilipino, nasaan ang mga congressman? Bagyo ngayon. Ay, binagyo kayo dyan. Sino ang bumisita sa kanila sa mga namatay? May nag-initiate ba na pumunta sa mga namatay na mga kababayan natin? Si Pangulong Duterte pa.
pumunta ng Batangas. Sino ang nakita nyo dyan na pumunta doon? Na makikita mo yung simpatya, na talagang tagus-puso, sincere. Wala. Diba? Samantalang, nung nakaraan, wala namang bagyo. Bigay sila ng bigay ng ayuda, pero ni isa sa kanila, si Bangag pumunta. Ang binisita, gumaganon-ganon lang ng gumaganon-ganon lang ng pagkikamay. Wala. Kasi wala silang pakialam sa inyo. Ang kanilang pakialam ay ang budget, ang national budget. Kaya bibigyan lang kayo ayuda-ayuda, barya lang ang ibibigay sa inyo, pero the rest of your life, darling, mga palangga, ay delubyo. Kaya ito ngayon, dahil nakita nila kung paano ang Duterte bumuga ng apoy, at hindi pa nagmimintis ang Pangulo, kaya ngayon nataranta sila. Nag-meeting yan mga putang inang yan. Kaya yung mga nagpagdadalawang isip nila na hindi pa patawag si Pangulo Duterte, ang mastermind yan, si Tambalostos at saka si Lisa Tanas. Yang dalawang yan, at kasama si Bangag. Dahil kung titignan ninyo mga kababayan, you have to admit it, during that hearing, across social media, baka umabot ng 1 million live viewers. Sa lahat ng mga nagla-live, umabot ng 1 million live viewers ang Senate hearing na yun. Natandaan nyo nung January, yung nagkaroon ng parang, ano ba yun? Yung may event sa Araneta, si Bangag Jr., nung sinabayan nila yung maisog. January yun, this year. Anong ginawa nila? Nagbigay sila ng memorandum sa mga government employees na pumunta kayo, excuse me, na pumunta kayo sa Luneta para may audience sila. Nagbigay sila doon ng akap, tupad, doon sa Luneta para lang merong audience si Bangag. And, ano pa, di ba? Finorce nila ang mga government employees na manood ng live ni Kuting. Hindi nga naka 15,000 live viewers. But during Pangulong Duterte yesterday, I may say, across social media, estimately 1 million live viewers. Only Pangulong Duterte. Si Bangag hindi makaabot ng 20,000. Putang ina, anong ibig sabihin yan? Ang rockstar na tunay, ang Pangulong Duterte. Ang tunay na hihilain ang mga demonyong ito sa impyerno. Si Bangag, kung hindi pa gagamitin ang pera ng bayan, hindi pa gagamitin yung mga akap ganyan para ipamigay doon sa arenon at panoorin siya, mga kababayan, hindi nga maka 20,000 live viewers. Di ba? So, ganun ngayon ang epekto nito, mga kababayan. Ito yung ginagawa nila kasi, okay? Kasi mga palangga, sila ay takot na kung ano na naman ang sasabihin ni Pangulong Duterte. Ulitin natin, umamin. Itong si Fernandez at saka si Atras Abante. Di ba? Umamin sila na pinatawag nila si Grijaldo. Siyempre, sasabihin ba nila, ay oo, totoo ang sinasabi ni Grijaldo na inimpluwensya namin, na inudyukan namin siya o finorce namin siya na permahan niya na ganito, na ganyan. At kailan aamin ang mga salarin sa kanilang ginawa? Hindi ka umaamin sa kanilang pagnanakaw, yun pa. You know, you have to make up your mind, mga palangging. Pero ang pinapakita nila dito, sa mga press conference sila, ay what? Sinasabi, hindi ka tanggap-tanggap, di ba? Ang mga sinasabi ng Pangulo, yung pagmumura at paggurgur, ganyan-ganyan, kasi pinalakpakan pa siya. Inggit kayo kasi walang pumapalakpak sa inyo. Kailan kayo pinalakpakan dyan? Sa Huwad Committee nyo yan. O baka ngayon, sabihin na nila, magbabayad na kayo doon ng mga tao sa gallery. Kailangan malagpasan natin si Duterte dahil pumalakpak din kayo. O ito, tigwa 1,000 kayo, tagapalakpak lang kayo. O kayo media, pumalakpak kayo. Abang ano yan? Baka mamaya may papalakpak na naman dyan. Di ba? Anak ko ngo na ACG, ang nagsabi na manood kayo ng Senate hearing kay Tatay Digong, nag-attend, bravo ang tatay ng bayan, sabi ni Mona. Ayun na nga mga palangga. So ngayon, baka magulat na lang kayo, may nagpapalakpak na sa kanila. Ngayon, nasasabihin nila, hindi daw katanggap-tanggap ang mga pagmumura ng Pangulong Duterte. Yung mga kaputahan nyo dyan sa Kongreso, na sinasabi niyo, yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, o yung Senate hearing na yun, o to discredit you. Mga hayop kayo, so sa kanila daw ang katotohanan, din sa Quad Committee, nakakalungkot daw, di katanggap-tanggap, pinalakpakan pa siya, inggit lang kayo. Mga pangit. Di ba? Mga bugo. Mga puti itlog. Mga mabagnot.
Mga bigatot, alpot patutot, mga linti ka mo, namin kayo pagsalugsugan ng mga buli niya. Mga salot kayo sa bayan. Ngayon, tapos sinasabi ninyo, sinasabi ni Abante at ni, sila kasi dalawa nag-press con na it's troubling daw ang ginagawa ni Duterte. Yung ginagawa nyo ang troubling at kriminal dyan. Ang pagnanakaw ninyo, ang pag-substandard ninyo ng mga project, mga semento na parang pambalot na lang ng lumpia, di ba? Ang inyong, parang pinahid nyo lang na ganon. Mga buwisit kayo.